Alas 7:14 Linggo ng umaga, isang improvised explosive device ang sumabog sa loob ng gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City. 4 ang patay at 50 ang sugatan. Nangyari ang pagsabog habang nagmimisa sa unang linggo ng Christmas Advent at sa gitna ng paggunita ng Mindanao Peace Week. Ayon sa AFP, 3 ang dead on the spot at 1 ang namatay sa ospital. 42 naman ang sinugod sa May Pakpak Medical Center habang 8 ang dinala sa infirmary clinic sa loob ng MSU campus. Isa sa dumalo noon sa misa ang 21 anyos na estudyanteng si Chris Jurado. Nakafocus lang po sa sa mass sa mga wali ng pare. Tapos nung first reading na po ng magbabasa, bigla na po may sumabog ba. Biglaan na po talaga. Tapos nagtakbuhan po ang lahat. Tapos yung iba yung paggalingin sa likod, yung iba nakahiga na lang nakahiga na sila sa Kinundi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsabog na anyay kagagawa ng mga banyagang terorista. Nakiramay din siya sa mga biktima at kanilang pamilya, gayon din sa komunidad na tinarget sa anyay pinakahuling pag-atake sa kapayapaan. Agad niyang niutos sa pulis at militar na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga sibilyan at apektadong komunidad. Magpapadala rin anya doon ng madagdag na tauhan. Tiniyak rin niyang tutugisin ang mga salarin at aabutan ng tulong ang biktima ng pagsabog. Kinumpirma ni Defense Secretary Gilbert Chodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Browner na bukod sa local terrorist groups tulad ng Mauti Group, Abu Sayyaf at Dawla Islamiyah, tinitignan na nila ang anggulong may banyagang may kinalaman sa pagsabog sa MSU. There are indicia of foreign element here which we are looking into. Our law enforcement operations on both sides will continue unabated. And in accordance with the President's statements, we shall leave no stone unturned in order to root out the perpetrators of this heinous crime. Tinitignan motibo ang pag-resback ng ilang teroristang grupo sa militar. Nito lang Biyernes napatay sa engkwentro ang 11 miyembro ng Dawla Islamiyah, kabilang ang leader nitong si Abdullah Sapal sa Dato Hofer, Maguindanao. Patay din sa engkwentro sa Basilan nitong Sabado si Mundi Sawadjaan, ang Abu Sayyaf leader na umanay utak sa Holo Cathedral bombing noong 2019. Dahil nga dun sa mga sunod-sunod na operation natin against the terrorist groups in the whole area of Western Mindanao, dito sa Maguindanao, sa Lanao, and dito sa Basilan, maaring retaliatory attack yung nangyaring kaninang umaga. Agad na bumisita at kinumusta ni Lanao del Sur Governor Mamintal Adjong Jr. ang mga sugatan. Nagpaabot din siya ng ayuda. Sa ngayon, under control na natin yung sitwasyon. Yung iba nakalabas na, yung mga daplis lang ang sugat. Nilipat na natin sa Mindanao State University Infirmary. Yung iba naman, konti lang yung sugat, nakauwi na rin yung iba. Sinuspindi na muna ang mga klase sa MSU at nagdagdag na mga magbabantay sa campus. Sinabi rin ng universidad na nakikipagtulungan ito sa investigasyon ng lokal na pamahalaan at mga otoridad. May nakikita ang pagkakalintulad ng mga otoridad sa pagbomba sa MSU ngayong araw sa Holo bombing noong 2019, pero tumanggi muna sila magbigay ng detalye. Matatanda ang natukoy ng mga otoridad doon na suicide bombing ang nangyari na kinamatay ng 20 at kinasugat na higit 100 tao. Sa paunang pagsisiyasat ng PNP, may nakuhang bomb fragment sa crime scene ng Soko sa Marawi City. Indikasyon na gumamit ng improvised explosive device ang mga salarin. Our explosives and ordnance unit from the Philippine National Police and from the Armed Forces of the Philippines conducting a post-blast investigation initially gathered fragments of 60mm mortar. The Philippine National Police has put on red alert status all our police regional offices in Mindanao, and also to include a heightened alert here at the National Capital Region. Ayon pa sa PNP, asahan na ang mas maraming checkpoints sa Mindanao at Metro Manila sa mga susunod na araw. Magtitipon sa isang command conference sa Marawi City ang liderato ng AFP at PNP sa Lunes para balangkasin ang mga susunod na hakbang. Rafi Santos, ABS-CBN News.